Kadalasan, sa kakamadali natin sa buhay, nakakalimutan nating tumigil at magtanong, sino nga ba ang hinahabol ko? Mula ng pagkabata, elementaryo, high school at kolehiyo, palagi sa ating ipinaalala na mag-aral ka ng mabuti para gumanda ang buhay mo. Sapagkat ito ang nakasanayan. Ang ideyang wala kang patutunguhan kung di mo iigihan ang iyong pag-aaral. Malamang natawag ka na din na ganito kung ikaw ay katulad ko na hindi naglalakbay sa karaniwang eskinita ng buhay. Tumigil ako sa pag-aaral noong high school, college dropout, napabarkada, nag-inom, sigarilyo at iba pang bisyo. Kung kaya't ikanategorya ako sa mga walang mararating sa buhay. Yun ay kung linear o di kaya iisang direksyon lang ang landas ng buhay. Pero hindi simple ang buhay. Ang mistulang empleyado ng Jollibee ngayon ay may potensyal na sumangay sa landas niya sa buhay. Mag-iipon ba ako para makapagpatayo ng sarili kong business o kalakal? Baka mas magandang pag-aralan ko ang estilo ng pagluto sa Pransya upang maging executive chef. Hindi kaya sa management talaga ang aking tunay na kahusayan? Nakapasok sa Australia yung pinsan ko, subukan ko kaya makipagsapalaran. Ang daming posibleng landas ng isang tao sa kanyang buhay at ang mga iyan ay ilan pa lamang sa question na dumadating kung kani-kanino pa man. Ang mga matatalino noong high school ay na-burnout na ngayon sa trabaho. Habang ang bumagsak ng kolehiyo at hinarap ang totoong landas, ngayon ay ganadong harapin ang hamon ng buhay. Innovation is usually the result of connections of past experience. But if you have the same experience as everyone else, you are unlikely to look in a different direction. Steve Jobs. Ang karanasan mo ay parang Lego na laruan. Habang dumadami at iba't ibang piraso ang hawak mo, mas lalong lumalawak ang mga kaya mong buuin. Dahil minsan, ayaw ng ibang taong sumubok ng mga kakaiba, kahit 10 taon na sila sa kanilang posisyon sa trabaho, ay mistulang hindi nausad ang kanilang mga kahusayan. Ang tagumpay ay may kanya-kanyang sukatan, sapagkat hindi karera ang buhay na kailangan makipag-unahan at singitan tuwing rush hour. Ito ay marathon, pati bayan. At ang tangi mong kompetensya ay sarili mo. Kaya kung pakiramdam mo ay nahuhuli ka na sa buhay at napag-iiwanan, tandaan mo na ang landas mo ay sarili mong daan. Walang ibang maaaring magsabi sa iyo na naiwan ka na ng tren ng tagumpay. Si Steve Jobs, isa sa founder ng Apple na nag-sabbatical sa India. Dito, pinagdaanan niya paano mamuhay sa bansa ng walang pera at miserable. Ito marahil ang nagbigay sa kanya ng puwersang mag-innovate at paunlarin ang company na Apple. Si Vincent van Gogh, isa sa mahuhusay na pintor, ay naglakbay sa kanyang buhay at sumubok ng mahigit 5 linya ng trabaho. Bago niya kinuha ang librong The Guide to the ABCs of Drawing noong siya ay 27 or 28 na taon na. Never too late. Ang landas na tinatahak mo ngayon ay bubuo ng iyong pagkatao na maaaring maging susi para sa tagumpay. Ang 2 taon mo bilang OFW ay nagbigay sa iyo ng pananaw at bagong ideya na maaari mong i-implementa sa gobyerno, kalakal, o sa sarili mong pamilya. Ang pagpalit mo ng major mula nursing papuntang engineering ay mistulang susi para idisenyo ang makabagong makinarya sa health o maaari mong maiusod ang cancer treatment sa mundo. Hindi ka nahuhuli. Bumabuelo ka pa lang sa marathon ng buhay. Kung nagustuhan niyo ang palabas na ito, huwag kalimutang sumuporta, subscribe, like, at share na rin para sa inyong mga kaibigan na siguro nag-iisip ngayon sa kanilang buhay kung tama ba ang kanilang pinili o baka kailangan nilang mag-crossroads na at sumubok ng mga kakaibang experience sa buhay. Huwag kang matakot, ituloy mo ang laban. Salamat!